Napatay mo ang Slaughterfin, nakuha mo ang 108,150,100 na experience points. Nakuha mo ang 3 Weapon Enhancement Stone, nakuha mo ang 1 Blessed Weapon Enhancement Stone. Kalahati ng iyong mga karanasan na puntos ay pantay-pantay na nahati kay Noe at Randy. Sinasabi ni Grid na dahil nahihirapan siya ng husto, nakikita niya ng maayos ang mga benepisyo nila sa pagkakataong ito. Sinasabi ni Noe kay Randy na siya ay isang kapaki-pakinabang na unang bagay. Sa isip-isip ni Grid na sa wakas, ang item na sinasabi ni Lowell na kailangan niyang makuha. Slaughterfin's Eye Patch, Slaughterfin's Mask. Ito rin ang dahilan kung bakit siya sumuko sa pinakamabilis na daan at nagbigay ng 10 araw para dito. Sinasabi ni Lowell na solid na impormasyon ito, natanggap niya kay Haynes, the rank 1 monster discerner, may kakayahan siya na hulaan kung anong mga items drop base sa mga katangian ng halimaw. Sinasabi ni Grid na mukhang hindi naman, pero dahil mahal ang impormasyon na ito, mapagkakatiwalaan niya siya, di ba? Ginamit ni Grid ang skill na Legendary Blacksmith's Appraisal. Eye patch ng Slaughterfin rating, Unique Durability, 7/7. Timbang 0.1 habang ginawa ng Slaughterfin ang kanyang buhay sa pag-torture, napilitan din siya na panoorin ang di mabilang mga tao na pinahihirapan. Bilang resulta, nakuha niya ang kakayahan na alamin ang mga mahalagang spots ng mga anyo ng buhay. Sa eye patch na ito, na matagal na ginamit ng Slaughterfin, parsya ng kakayahan na yan ang na-imbue dito, kasanayan ng vital spot detection ay nabuo. Mga paghihigpit sa paggamit, wala, Legendary Blacksmith's Appraisal. May pambihirang marunong na makitang mata, appraisal mo ang item. Ito ay matatagpuan, nakakita ka ng nakatago na feature sa item. Ito ay isang bagay na mahahawaan ng pagkapuot ng Slaughterfin. Ang nagsusuot ay mapangibabawan ng isang mapusok na pumatay at magiging isang walang isip na isang mamamatay tao. Sa isip-isip ni Grid na magiging walang isip na Slaughterfin siya. Ito ay isang mapangahas na sumpa na hindi hahayaang maglaro ng normal ang sinuman. Pero kung siya yan, malaki ang sama ng loob sa tao. Nilalamon ka ng udyok na pumatay, you have resisted it. Sa isip-isip ni Grid na mabuti, basta kaya niya resisted ang impulse, gagamitin niya ito ng walang kahirap-hirap, akala niya matatakpan ang isang mata niya. Pero parang hindi naman ganun, nakikita niya na, hindi naman detalye. Pero malabo ang nakikita niya, vital spot nila ito. Sinasabi ni Grid na ang mayabang na munting kitty, kaya yung buntot niya ang weak point niya. Sinasabi ni Noe na pakawalan niya siya. The greatest of the demonic beast of hell, walang kahinaan. Sa isip-isip ni Grid na talagang binigyan niya sa kanya ang malaking swerte, Lowell. Isang artifact na perpektong na ganito, maaari niya ito gamitin para malagpasan ang limits ng production class pag Moss successor. Vital Spot Detection ay ang pinakamataas na grade passive skill na ilang combat-oriented lang sa klase ang maaaring magkaroon. Kung target niya ang isang vital spot, may pagkakataon na pagpapahirap ng iba't ibang status ng karamdaman pati na rin ang mas mataas na pagkakataon na magdulot ng isang kritikal na hit. Mapapabuti nito ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ng mabilis, ang mga taong yon ay mangangailangan ng ilang baluti upang maprotektahan ang mga mahalagang lugar na yon. Tingnan natin, wala siyang narinig na sinabi ni Lowell tungkol dito, isang scrap item lang ba ito, ginawa ito ng black iron, high-grade material, pero ang design ay kakilakilabot talaga. Ginamit ni Grid ang Legendary Blacksmith's Appraisal, Slaughterfin's Mask. Rating, Legendary Durability, 39/39 Defense, 21 weight, 55. Isang maskara na imbued with the Slaughterfin's anguish, ang kanyang buong buhay ay puno ng sakit dahil sa katotohanan na siya ay ipinanganak na half-human, half-demon, na buo ang skill evil spirit's bloody leers. Usage restrictions, wala nakakita ka ng nakatago feature sa item. Ito ay isang bagay na pinaglagyan ng sama ng loob ng Slaughterfin. Ang nagsusuot ay mapangibabawan ng isang udyog na pumatay at magiging isang walang isip na Slaughterfin. Evil Spirit's Bloody Tears, kung tinamaan ang mask, may 8% chance na magdugo, pagpipinta sa maskara ng madugong pula. Kung ang dugo ay ilalabas ng 10 beses, lubos na pula ang maskara. Once yun nangyari, ang attack power ng wielder ay tataas ng 50% for 5 seconds. Sa isip-isip ni Grid na hindi isang maalamat para sa wala, sa kabila ng katotohanan na may mga kondisyon na nakalakip, ito ay isang cheat item pa rin. I guess hindi alam ni Haynes yung item na ito, sa anumang kaso, gusto niya ito, kahit mukhang weird.
Congratulations sa pagbubuntis ng asawa mo. Anong klase ng bata ang gusto mo? Ang stats at growth rate ng bata ay maaaring maimpluwensyahan simula sa prenatal phase. Please magtrabaho ng husto sa pakikisalamuha sa iyong partner. Sa isip-isip ni Grid na yung uri ng bata na gusto niya. Sinasabi ni Grid na mag-move on na sila. Noe, lumabas muna siya. Randy, pwede na siya bumalik. Sa isip-isip ni Grid na may isang tao lang na gusto niyang kamukha ni Baby. Tinatanong ni Grid kung may tao ba sa labas, buksan nila ang pinto. Sa isip-isip ni Grid na isang maliwanag na personalidad, isang mapagbigay na puso, isa sa unang naniniwala at sumuporta sa kanya. Siya, at siya lang, kung lumaki ang baby na tulad ni Irene, hindi na siya mahihirapan. Masaya siya na siya ang asawa niya, Irene, binuksan na nila ang pintuan. Nagtataka at nagulat ang mga Abnoy, nagtataka at nagulat si Earl Baboy at sa isip-isip nito na my God. Akala niya ay kasinungalingan lang ang narinig niyang report, pero natalo ba niya mag-isa ang halimaw na yun, at sa ibabaw nito, sinasabi ni Grid na napatay niya ang Slaughter Demon, sa isip-isip ni Earl Zebra na kakaiba ang mukha na yun. Tinatanong ni Grid kung naihanda niya na ba ang reward niya, sinasabi ni Earl Zebra na oo, syempre nandito, Black Crystal Earring. Intelligence plus 15% sa isip-isip ni Grid na consider the fact na ito ay isang S+ quest, may mer ang reward. Ang kanyang intelligence stat ay mahigit na sa 1,000, salamat sa kanyang mga titles. Ibibenta niya ito kapag makapag-hire siya ng crafter na maaaring gumawa ng mga accessories sa Purple Orichalcum. At may mas mahalaga pa siyang gagawin, sinasabi ni Grid na mukhang maraming naghihirap dahil sa mga hobbies niya. Sinasabi ni Earl Zebra na siguradong gusto niyang pag-usapan ng anumang bagay. Bakit siya mag-aalala tungkol sa mga kaawa-awang bagay na yon? Agad silang gag-apang sa lupa para lamang sa ilang tinapay. Sinasabi ni Grid na ganoon ba? Sinasabi ni Earl Zebra na bakit hindi siya tumigil sa pag-alala sa mga insekto na yan at sabay nilang panuorin ang paghihirap nila. Sinasabi ni Grid na wala siyang hobbies na ganyan, kaya kung mapatawad niya siya. By the way, bet niya na maraming espada ang makapasok sa malaking katawan niya. Kung gusto niya talagang tawaging hobby niya ito, dapat masaya din siya sa pagtanggal ng ilan sa sarili niyang laman. Sa isip-isip ni Earl Zebra na hindi ito kanais-nais na kapwa. Sinasabi ni Earl Zebra kung nandito ba siya, sinasabi ng mga army na tinawag niya ba sila, iyong kamahalan, ang Black Arrow Squadron, ay nasa serbisyo niya. Sinasabi ni Earl Zebra na binibigyan niya silang lahat ng order. Siya na hindi pa nabibigo sa isang assassination mula pa nang nagsimula siya ng paglilingkod sa kanilang household, sundan niya yung lalaki na nandito lang kanina, patayin niya at ibalik niya sa kanya ang Black Crystal Earring. Sa isip-isip ni Earl Zebra na yung mga Red Knights ang nangako na aalisin ang Slaughter Demon. Akala niya ba ibibigay niya na lang ang kanilang pinakamamahal na pamana sa walang kwentang katulad niya? Bayaran niya ng buhay niya ang krimen na kadaldalan ng bibig niya, Greenhorn. Sinasabi ni Earl Zebra na umalis na sila, sinasabi ng leader ng Red Knights na gaya ng utos niya aalis na sila. Sinasabi ni Earl Zebra na pati silang dalawa, tumugon naman ang dalawa na sige, Earlship. Galit na galit at sinasabi ni Earl Zebra na natutulog ba sila kanina? Ninakaw ang kanyang pinakamamahal na pamana dahil sa kanilang dalawa. Ano ang ginagawa nila habang pinapatay ng mayabang prick na yan ang halimaw? Kahit ang kapalit nito ang buhay nila. Huwag nilang isipin na ang alinman sa kanila ang magiging madali para sa kanilang hindi magandang performance. Huwag nilang isipin ang pag-uwi ngayong gabi na buhay. Gaano kadali ang pakikipag-usap sa Zebra household? May umatake kay Earl Zebra at nagulat ito. Tinatanong ni Earl Zebra kung ano ito. Isa itong pusa, sinasabi ni Noe na ang sarap ng dugo ng tao. Takot na takot at sumisigaw si Earl Zebra at sinasabi nito na teka. May mga pakpak ito at sungay, isa itong halimaw, sinimulang na ni Noe na atakihin si Earl Zebra at nagsisiga ito. Sinasabi ni Earl Zebra na walang kwenta silang mga tao. Mababa pa sa mga insekto, gaano kaluwag ang seguridad sa paligid at maaaring pumasok ang halimaw sa Earl's Castle. Pupunitin niya ang mga bibig nila at papatayin niya silang dalawa, kahit anong mangyari. Anong ginagawa nila? Tigilan niya na ang pag-atake sa kanya, bilis. Napapamura na lang si Earl Zebra sa galit, at sinasabi nito na tumakas na ang halimaw. Mga walang kwentang bagay, hindi rin magawa ng tama ang kanilang mga trabaho. Hinayaan nila masugatan ang kanyang katawan, hindi naman namamalaya ni Earl Zebra na inatake na siya ng dalawa. Sinasabi ni Earl Zebra na mga insekto sila,
Ano ang ginagawa nila? Sinasabi ng dalawa na hindi sila mga insekto, hindi niya hahayaan mamatay ang kanyang anak at kanyang ama. Sinasabi ni Earl Zebra na naiintindihan niya. Hugutin nila ang kanilang mga blades. Kung ginawa nila ang utos niya, bibigyan sila ng reward. Maririnig ang sigaw ni Earl Baboy sa buong castle. Sinasabi ni Kiki na tapos na. Nakita niya ang lahat gamit ang kanyang hawk's eye. Ito ba ang kanyang tinutukoy? Sinasabi ni Var Eden na hindi. Ang gusto niya lang ay makuha ang mga buto ng Slaughter Demon. Hindi niya siya ire-report dahil ang tanging dahilan kung bakit narito si Greed ay para sa Slaughter Demon. Ginamit niya ang pusa upang encourage ang mga guard na patayin si Earl Zebra. Hindi niya akalain na kaya niya yun. How unexpected. Kumilos sa pangalan ng mga mamamayan ng isang banyagang imperyo. Sinasabi ni Kiki na hindi niya dapat tawanan, ngayong napatay na ang isang high-ranked member ng royalty, ipapadala nila ang investigation team. Higit pa dyan, bata ang anak ni Earl, at may sariling isyu dahil sa kanyang ama. Magkakaroon ng pagbaha ng dugo sa pagitan ng mga paksyong at naglalayong sa title ng Panginoon. Ang White Wolf Base ay matatagpuan sa kanyang lupa. Si Greed, na halos lumubog sa buong bansa sa kaguluhan, at siya ang karaniwang sinumpaang nilang kaaway. Ang kanilang pinakamabuti na galaw ay mag-ulat sa higher-ups immediately. Sinasabi ni Ver Aiden na hindi nila yan dapat gawin. Ang unang-una, hulihin nila ang mga sundalong pumatay kay Earl Zebra at kumuha ng credit. Dagdagan nila ang kanilang impluensya para maging susunod na Panginoon ng anak ng Earl, sa pamamagitan ng paglalagay ng walang laman na shell ng isang Panginoon na namamahala, maaari nilang lamunin ang buong Zebra County sa isang lagok, hindi makikita ang malaking larawan kung lahat sila ay natali sa maliit, trivial feelings, ang maaari niya nalang gawin ay magpasalamat, sa pain na tumatalon sa kanyang sarili, salamat sa kanya. May aalay niya ang lupang ito sa kanyang Panginoon, Agnes. Tinatanong ni Randy kung bakit niya pinaparusahan ang mga masasamang tao, Greed, dahil ba siya ay mabuting tao? Sa isip-isip ni Greed na nagsimula na sila sa pagtatanong ng pagkakaiba sa mabuti at masama, lumalaki na siya. Sinasabi ni Greed na sino ang may alam, hindi niya matatawag na mabuting tao ang sarili niya, kahit tumulong siya sa iba, ayaw niya talaga ang ginagawa niya kung hindi talaga siya nakikinabang sa ilang paraan. Hindi na siya magiging sip-sip, dahil kailangang itong gawin kahit sa katulad ni Earl mula kanina sa isang exception. Hindi sila deserve mabuhay, sa isip-isip ni Greed na ang pagpatay sa kanya ay may posibilidad na ilagay ang Ethnal Kingdom sa awkward na posisyon. Mas mahirap din siyang lumapit kay Asmathel kung may bounty sa ulo niya, kaya pinabayaan niya ito kay Noe. Pero siya na ang pinakamasama na tao na nakilala niya. Sobrang naiinis siya dito, to the point na sana siya na lang ang pumatay sa kanya. Baka dapat siya na lang ang gumawa, may papaatake kay Greed sa likod at sa isip-isip ng lalaki na napansin niya ang sneak attack. Perpekto ang kanilang stealth, paano ito nangyari? Sinasabi ni Greed na sa palagay niya na siya ang nagpadala ng mga low-rank assassins na ito pagkatapos niya napatay ang Slaughterfiend. Naisip niyo ba talaga na maaaring nila siya na atakihin sa likod ng ulo niya kapag 1,400 na ang insight niya? Baka si Faker pwede pa, yung Earl na baboy, pinagpapawisan siya ng mga bala na sinusubukang itago kung gaano siya kalungkot na ibigay ang earring. Hindi niya ma-imagine na sinusubukan niyang itago ang kanyang kasakiman. Sa harap niya, at sa lahat ng tao, at dito siya nagsisisi na hindi siya ang pumatay. Gumagana ito, ikinalulungkot niya ang mga kasawiang palad na kalagayan kung saan siya ay dumating upang maglingkod sa iyong Panginoon. Lumabas ang Pavrainium at inatake ang isang assassins. Critical, nakatanggap ka ng 1,570 deal na pinsala, sa isip-isip ni Greed na kahit tinamaan niya sila sa vital spot, ang pinsala ay underwhelming. Dahil ba wala siyang sapat na Pavrainium, hindi niya ito magagamit ng wastong maliban na kung si Minor ay may higit pang mga piraso nito sa Western Region. Napapamura at sinasabi ng assassin na patuloy na lumilipad sa kanila ang mga blades na ito. Hindi nila sila masundan, dapat may high-level assassin siyang kasama. Siya ay nagtatago sa kung saan. Lahat ay magbantay, niloloko ni Greed ang mga abnoy at sinasabi nito na ngayon na Faker ibato niya na. Natakot naman ang isang assassin, sa itaas, nagtatago sila sa itaas nila. Ginamit niya ang blacksmith's range at sinasabi ni Greed na maling lugar. Sorry, sa isip-isip ni Greed na parang 240 ang average level ng mga abnoy na ito. I guess magiging level 288 siya kung matatalo niya sila lahat. Kahit ilagay niya ang lahat ng 10 ng kanyang level up stat points sa agility, ito ang kailangan niya. Ang strength niya ay nasa 2,810,
habang ang kanyang agility ay nasa 1,606 kahit ilagay niya ang lahat ng points niya. Dahil inilagay niya ang lahat ng kanyang mga points sa strength bago makipagkita kay Piaro, parang hindi lang mas makitid ang agwat ng dalawa. Ang kanya layunin ay magkaroon ng strength at agility sa around ng 1:1 ratio. Hindi ba ibig sabihin na kailangan niyang itaas ang kanyang sarili ng isa pang 120 na antas upang makarating doon? Malayo pa siya, tinatawag niya na si Randy, at Noe. Sinasabi ni Noe na dahil hindi naman nila siya kailangang tulungan, kalmutin niya siya sa baba. Sinasabi ni Grid na pag-level up at pagsasanay niya, sa pagitan ng dalawa, wala nang panahon para mag-aksaya ng oras, kailangan niya lang gawin ang lahat ng kaya niya sa 2 linggo para makarating sa kanyang destination. Punta sila sa Titan, ang capital ng Empire. Darating sila, kahit kailangan nilang maglakad.